May mga kwento talaga sa buhay na minsan ay hindi natin inaakala. Akala natin simpleng desisyon lang, pero yun pala magiging daan ng ating kapalaran. Gaya na lang sa kwento ni Marites, isang simpleng dalaga mula sa Pampanga na nagpunta sa Amerika dala ang pangarap na makaahon sa hirap at maiahon ng kanyang pamilya. Simula pagkabata ay sanay na si Marites sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. 4 silang magkakapatid. At bilang panganay, madalas ay sa kanya nakasandal ang ina sa oras ng pangangailangan. Anak, balang araw, sana makahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Madalas sambit ng ina niya. Hindi habang buhay ay nandito ka lang sa bukid. Kaya nagsikap si Marites. Mga katamokski, nag-aral siya ng caregiving, nagtiis sa mahabang training at naghanap ng paraan upang makaalis ng Pilipinas. At dumating nga ang pagkakataon. Isang ahensya ang tumanggap sa kanya papuntang Amerika. Noong una, punong-puno ng pangarap si Marites. Inisip niya na kapag nasa Amerika na siya, mas madali nang makaipon. Ngunit hindi pala ganoong kadali. Ang kanyang trabaho ay maging caregiver ng isang matandang Amerikana na malapit ng sumakabilang buhay. Mahirap ang trabaho. Araw at gabi, kailangan niyang alagaan ng matanda. Sa tuwing uuwi siya sa inuupahang kwarto, ramdam niya ang lungkot. Maliit ang kwarto. May isang lumang kama at ilang gamit na dala mula sa Pilipinas. Minsan nagtitipid siya sa pagkain para lamang may maipadala sa pamilya. Marites, kumain ka naman ng maayos. Paalala ng kaibigan niyang si Lorna, kapwa OFW din. Okay lang ako, Lorna. Kailangan ko mag-ipon. Malapit nang mag-expire ang visa ko. Baka mapauwi akong wala pang ipon. Sagot ni Marites habang pilit na ngumiti. Mga katamokski, ganoon ang buhay abroad. Hindi lahat ng lumalabas ng bansa ay agad na umaasenso. Marami sa kanilang nagsasakripisyo, tinitiis ang gutom at lungkot para lang sa kanilang pamilya. Isang gabi matapos ang mahabang trabaho, naglakad si Marites pauwi. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Sa gilid ng parke ay napansin niya ang isang lalaking tila pulubi. Gusgusin ang damit, mahaba ang buhok at may dalang supot ng tinapay. Miss, gusto mo? Alok ng lalaki. Iniabot ang isang piraso ng tinapay sa kanya. Nagulat naman itong si Marites. Hindi na. Sa'yo na lang yan. Ngumiti ang lalaki sa sinabi niya. Ayos lang, marami pa akong baon. Napailing si Marites. Baon? Pulubi nga ito. Ngunit napansin niyang mabait ang lalaki. Hindi ito humihingi ng pera, bagkos nag-aalok pa ng pagkain. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw, kapag dumadaan si Marites sa parke, nakikita niya ulit ang lalaking iyon. Doon sila nagkukwentuhan. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Marites, ikaw? Ako nga pala si Ben. Simple lang ang pangalan ng pulubi. Walang iba kundi Ben. Habang tumatagal, naging malapit sila ni Ben. Masayahin ito. Laging may kwento at laging may biro. Minsan, alam mo, gusto ko ring maging milyonaryo. Sabi ni Ben habang nakatingin sa langit. Napatawa naman si Marites. Kung milyonaryo ka, bakit nandito ka sa kalsada? Ngumiti si Ben. Baka kasi masyado akong magastos. Hindi na mamalayan ni Marites na unti-unti siyang nahuhulog sa kabaitan ni Ben. Ngunit sa kanyang isipan nananatili ang kanyang problema. Malapit nang matapos ang bisa niya at ayaw niyang umuwi sa Pilipinas
nang wala pang sapat na ipon. Isang gabi, hindi na nakatiis si Marites. Habang magkasama silang naglalakad pa uwi ay bigla siyang nagsalita. "Ben, may tatanong ako," sabi niya. "Ano yun?" tanong naman ni Ben. Kung sakali, pwede ba kitang pakasalan?" Nabigla naman si Ben sa sinabi ni Marites. Ha? Bakit naman?" "Malapit na akong mapauwi. Kung mapapakasalan kita, makakapag-stay ako rito. Ayokong umuwi ng luwaan, Ben. Ayokong bumalik na wala man lang naiipundar sa Pilipinas." Napatahimik naman si Ben. Tinitigan niya si Marites ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Kung makakatulong sa'yo, bakit hindi?" At doon nga mga katamokski nagsimula ang kanilang kakaibang kasunduan. Isang simpleng civil wedding lamang ang nangyari. Walang magarang gown, walang mga bisita, at nakasuot lamang si Marites ng puting bestida na binili sa thrift shop. Si Ben naman ay nakasuot lamang ng lumang polo. Ngunit kahit ganoon, masaya sila. "Simula ngayon, mag-asawa na tayo," bulong ni Ben. Oo, salamat Ben," sagot naman ni Marites. Hindi alam ni Marites kung tama ba ang kanyang naging desisyon, ngunit pinili niyang magtiwala. Mula noon, nagsama sila sa isang maliit na apartment. Dito nakita ni Marites ang kabutihan ni Ben. Maaga pa lang ay gigising si Ben upang ipaganda siya ng simpleng almusal. Minsan ay itlog at tinapay lang. Pero sapat na iyon upang mapasaya siya. Lagi rin siyang pinapakinggan ni Ben kapag pagod siya sa trabaho at laging nagpapatawa upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit may mga pagkakataong nagtatanong si Marites. Ben, bakit parang ang talino mo sa negosyo? Lahat ng kinukwento mo tungkol sa stock market, parang kabisado mo." Ngumiti naman si Ben sa tanong ni Marites. "Nagbabasa-basa lang ako," sabi niya. Hindi na niya masyadong inusisa. Ang mahalaga ay masaya sila. Ngunit mga katamokski, hindi palaging masaya ang buhay. Isang araw na wala ng trabaho si Marites. Pumano ang matandang kanyang inaalagaan. Nabalisa itong si Marites. Paano na ang kanyang pamilya sa Pilipinas? Paano ang bayad sa upa? Ngunit si Ben kalmado lang. "Huwag ka mag-alala, may paraan lagi," nakangiting sabi ni Ben. At sa loob ng ilang linggo, hindi niya maintindihan kung paano. Pero palagi silang may pambayad ng renta at pagkain. Paano nagagawa ni Ben ito kung wala siyang trabaho? Tanong ni Marites sa sarili. Isang gabi, kinausap ni Marites si Ben. "Ben, may tinatago ka ba sa akin?" Seryosong tanong niya. "Bakit mo naman na itanong?" "Kasi kahit wala kang trabaho, nakakabayad tayo ng renta. Lagi tayong may pagkain. Ano ba talagang ginagawa mo?" Ngumiti naman si Ben. "Basta wag ka mag-alala, hindi kita pababayaan." Tumahimik na lamang si Marites dahil sa kanyang narinig. Pinili niyang magtiwala. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may sikreto si Ben. Isang gabi habang nagluluto si Marites, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay bumungad ang tatlong lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. Sa labas ay nakaparada ang mamahaling sasakyan ng mga iyon. "Sir, oras na para bumalik sa opisina. Ang board of directors ay naghihintay," wika ng isa. Nagulat si Marites sa sinabi ng lalaki. "Sir, sino pong hinahanap ninyo?" Nagtatakang tanong ni Marites. At doon lumabas si Ben mula sa kwarto. Nakaayos at malinis. Hindi na siya mukhang pulubi. "Ready na ako," sagot ni Ben. Namilog ang mga mata ni Marites. Ben, anong ibig sabihin nito?"
Tanong ni Marites. Mga katamokski, pagkatapos ng lahat ng pag-aalinlangan, dumating na ang araw na matutuklasan ni Marites ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Ang lalaking inakala niyang pulubi, ang lalaking minahal niya sa kabila ng simpleng anyo nito, ay siya pala ay hindi basta-basta. Umupo silang dalawa sa mesa matapos umalis na mga lalaking nakasuit. Ramdam ni Marites ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ben, ano ba talagang ibig sabihin nito? Tanong niya habang nangingilid ang luha. Huminga ng malalim si Ben. Panahon na siguro para malaman mong lahat. Hindi ako pulubi, Marites. Ako si Benjamin Alcantara III. Tagapagmana ng Alcantara Group of Companies. Isa ako sa pinakamalaking shareholders ng ilang kumpanya dito sa Amerika at sa iba't ibang bansa. Sabi ni Ben. Parang gumuho ang mundo ni Marites. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking nakilala niya sa parke, ang lalaking pinakasalan niya dahil akala niya ay walang-wala, ay isa palang bilyonaryo. Simula bata pa ako, puro tao na lang ang lumalapit sa akin dahil sa pera. Wala ni isa sa tunay kong naramdaman na nagmahal sa akin bilang ako. Kaya iniwan kong marangyang buhay. Nag-disguise ako bilang pulubi. Doon ko nakita ang tunay na halaga ng buhay. Kung sino ba talagang tatanggap sa akin kahit wala akong yaman. Tinitigan niya si Marites ng diretso. At ikaw, Marites, ikaw lang ang nagmahal at tumanggap sa akin. Kahit akala mo'y wala akong pera. Kaya kahit alam kong nung una, kasal natin ay para lang sa papeles, minahal pa rin kita ng totoo. Napaiyak si Marites sa sinabi ni Ben. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit dahil nilihim sa kanya ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang mga salita ni Ben. Kinabukasan, dinala ni Ben si Marites sa kanilang malaking mansyon. Doon niya nakilala ang pamilya at mga tauhan ni Ben. Malalaki ang bahay, mamahalin na mga gamit at napakaraming empleyado. Ngunit hindi lahat ay agad tumanggap kay Marites. May mga nagduda at minamaliit siya. Ben, sigurado ka ba siyang babaeng gusto mong pakasalan? Isa lang siyang dating caregiver. Hindi siya bagay sa ating pamilya. Wika ng isang tiyahin ni Ben. Ngunit matatag si Ben. Siyang asawa ko at siyang mahal ko. Walang makakapagpabago niyan. Doon pa lang nakita ni Marites kung gaano siya kamahal ni Ben. Mga katamokski, hindi madali ang naging buhay ni Marites sa piling ni Ben. Sa una, hirap siyang makibagay. Sanay siya sa simpleng pamumuhay. Nag-iipon ng barya, nagtitipid ng pagkain, ngunit ngayon ay nasa harap niya ang lahat ng luho. May mga pagkakataon pa na ipinapahiya siya ng ibang kamag-anak ni Ben. Hindi mo kaya ang mundo namin, Marites. Baka iniisip mo lang ang pera ni Ben, sabi ng pinsan nito. Ngunit hindi nagpadaig si Marites dito. Pinakita niya ang kanyang sipag at malasakit. Hindi siya nagpakasasa sa yaman. Sa halip, tumulong siya sa mga charity works ng pamilya Alcantara. Tinuruan niya ring magluto ng mga simpleng pagkain Pinoy ang mga empleyado sa mansyon. Unti-unti nakuha niya ang respeto ng lahat. Hindi naglaon, isinama siya ni Ben sa negosyo. Marites, gusto ko makasama ka hindi lang bilang asawa, kundi bilang katuwang sa negosyo. Gusto kong marinig ang mga ideya mo. Uwi ka ni Ben. Sa unay nag-aalinlangan si Marites. Ben, wala naman akong alam sa negosyo. Simpleng caregiver lang ako. Ngunit gumiti si Ben sa kanyang sinabi. Hindi totoo yan. Marunong kang mag-budget. Marunong kang mag-manage ng oras. At higit sa lahat, may puso ka para sa tao. Iyon ang tunay na kailangan sa negosyo. At doon nga nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Marites. Dinala siya ni Ben sa mga board meeting. Nakinig siya, natuto at unti-unting nagbigay ng mga idea. Isang araw nag-propose siya ng isang proyekto. Ben, bakit hindi tayo magtayo ng foundation para sa mga OFW?
Ako mismo, alam ko ang hirap nila. Kailangan nila ng tulong. Pang-legal, pang-pinansyal, at pati na rin sa pag-aaral ng mga anak nila. Suwestyon ni Marites. Nagustuhan na yun ni Ben at ng board. Kaya't hindi nagtagal, itinatag nila ang Alcantara Marites Foundation para sa mga OFW. Dahil sa proyekto nilang iyon, dumami ang natulungan nila. Maraming pamilya sa Pilipinas ang nakatanggap ng scholarship, financial aid at livelihood programs. Unti-unting naging inspirasyon si Marites hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa libu-libong Pilipino. At higit sa lahat, natutunan niya ang kahalagahan ng yaman. Hindi para sa luho, kundi para makatulong sa kapwa. Makalipas ang ilang taon ay bumalik si Marites sa kanilang baryo sa Pampanga. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang dating Marites na OFW na takot mawala ng bisa. Siya na ngayon ang Marites na bilyonarya. Ngunit higit sa lahat, isang babaeng puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Nang makita siya ng kanyang pamilya, halos maiyak ang kanyang ina. Anak, hindi ko inakalang ganito na ang buhay mo ngayon. Napakaswerte mo. Maluwaluwang sabi ng kanyang ina. Ngunit gumiti lamang si Marites. Hindi inay, hindi ito swerte lang. Ito ay bunga ng tiwala, sipag, at higit sa lahat, pagmamahal. Sa kabilang banda naman ay nagpatayo siya ng paaralan at health centers sa kanilang baryo. Lahat ng ito ay libre para sa mga mahihirap. Dahil nga doon ay lalo siyang minahal at nirespeto ng kanyang mga kababayan. Mga katamokski, kung iisipin natin, nagsimula lang ang lahat sa isang desisyon. Akala ni Marites, simpleng kasal lang ang magliligtas sa kanya sa pag-uwi sa Pilipinas. Ngunit hindi niya alam, iyon pala magiging daan upang matagpuan ang tunay na pagmamahal. At higit pa doon ang kanyang kapalaran bilang inspirasyon ng marami. Ang lalaking pinakasalan niya dahil akala niya ay pulubi ay isa palang bilyonaryo. Ngunit higit pa sa kayamanan. Dahil natagpuan niya ang isang pusong tapat at tunay na nagmamahal. At sa uli, napatunayan ni Marites na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ito'y nasusukat sa pagmamahal, tiwala at malasakit sa kapwa. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.